be the glory. Praise God. Daming ginawa ni Lord last week. Tama po ba? Amen. Ano? And I believe na patuloy na po na may ginagawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Lahat po ba nandito na? So, kalabitin nyo nga yung inyong katabi. Sabihin mo, uy, wag mong hayaan na maistorbo ka ha ng iba. Ayan. So, hayaan natin na talaga may focus natin ang ating pong mga pandinig, puso, mata, sa ating Panginoon lamang. Amen po ba? Praise God, po. So, alam niyo po, ito pong salita ng Diyos na ito, napakatagal na pong nilalagay ni Lord sa puso ko. Last month pa. Po. Na talaga pong, I don't know, but as how these words speaks to me, nawa, ganoon din po kayo. At na-trigger po itong lalo, when one of the NBS students, amen, nag-testify that if he can delete lang nung portion na yun sa buhay niya, i-delete niya yun. Amen po ba? Amen, po? So, the very word of the Lord ay matatagpuan po natin sa Mateo chapter 3 verse 8. Yes, the fruit of repentance. Amen, po? So, the fruit of repentance, sige po, makakatayo po tayong lahat. At hayaan po natin basahin natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Therefore, bear fruits worthy of repentance. Ayan, makakaupo po tayong lahat. Po? Alam niyo po ba yung verses na yan? Yan po ay napakahalaga sa lahat ng mga lalapit sa Panginoon, sa lahat ng tatanggap sa ating Panginoon. Amen po ba? So, ito po yung gusto ko pong paunang tanong, na naitanong natin sa ating mga sarili. This is a day of reflection. Tayo po tayong lahat, pakibasa. 1, 2, 3. Bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay muli. Ano ang bagay na nagawa mo sa kasalukuyan mong buhay ang gusto mong mabura na o hindi mo na maulit pa? Amen? Makakaupo po tayong lahat. Amen po? Medyo yung tanong na yon, ay personal at seryosong tanong sa bawat isa sa atin. Tama po ba? Kung bibigyan po tayo muli ng Diyos ng panibagong buhay, pagkakataon, na mabuhay muli sa mundong ito. Amen? Ano yung mga nagawa natin na hindi na natin gusto pang maulit sa buhay natin? Amen. This is a serious talk. Bakit? Kasi ito po yung rason bakit bumaba ang ating Panginoong Hesukristo at iniligtas niya ang lahat. Naintindihan po ba natin? Sometimes, po yung mga pinagsisisihan natin, sa buhay na ito, ay hindi yung pong naisana ng Diyos na pagsisihan natin. Tama po ba? No? But once we realize the love of Jesus, the love of God, dito po tayo dadalhin ng ating pag-iisip, ng ating puso. No? Naranasan nyo na po ba yun? Yung uri ng pagsisisi, na talagang, kung may babalik ko lang, sana Lord, hindi kita na-betray. Siguro ito yung sagot ni Peter. No? Lord, kung nakilala kita sana noon pa, hindi sana ako nagpalipat-lipat at naghanap ng pagmamahal sa iba. Siguro ito yung gustong sabihin ni Mary Magdalene. Tama po ba? No? So marami po tayo na mga punto sa buhay natin na gusto nating pagsisihan. Pero nagawa na Tama po ba? Nangyari na. At dito pumasok ang Panginoong Hesus sa buhay natin. His grace, His love, na we really don't deserve. Tama po ba? But God, niyakap ka niya. Niyakap niya tayo. For us to realize, kahit anong pagkakamali mo, kahit ang tingin mo, parang you are not worthy, no?
sabi ni Lord Jesus, anak, ako lang ang gagawa nito sa'yo. Yung hindi kita ikukundina, yung hindi kita masisisi, kundi yayakapin kita para hindi mo na magawa ang mga bagay na ayaw ko. Na sana, ayaw mo rin. Tama po ba? Kaya masabi ni Lord He who began a good works in you will accomplish it till He comes. Basta magpabago lang tayo. Tama po ba? Kasi alam natin yung verse, hindi naman tayo nagpapabago. Wala tayong realization. Pero ang sabi ni John the Baptist, ano po? Therefore produce fruit worthy of repentance. Kanino niya to sinabi? Sa mga Sadducees, sa mga Pharisees, alam nila ang salita ng Diyos. Amen? Alam din nila na sila ay lahi ni Abraham. Pero ang sabi ni John the Baptist, hindi rason na kayo ay lahi kung saan kayo galing na lahi. You have to produce fruits worthy of repentance. Tama? Ganito din yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi pwede kilala kang Kristiyano. Hindi pwedeng bukang bibig mo, Jesus is my Lord. But it's still, no? Sabi ng Panginoon, because this is also the first and foremost preaching ni Lord Jesus Himself. Repent, for the kingdom of God is at hand. Tama? Repent and believe the gospel, for the kingdom of God is at hand. Ito yung unang-unang preaching ng Panginoong Jesus, our Messiah. So, kailangan bang mag-repent? Amen! Tama po ba? Amen. Ano po? So, I hope, no, na talagang tumimo sa puso natin ang mga salita ng Diyos sa araw na ito. Think of it. I was once a murderer. I was once a blasphemer. I was once, what kind of once you are before? Amen? At sana yung mga yon, ano po, pagtanto natin. Lord, desidido ako, seryoso ako sumunod sa iyo after ng salita ng Panginoon. Amen? There are 3 kinds of wrongdoings in the Bible that was mentioned. Amen? Pero lahat ito, sinasabi natin, kasalanan. No po? Pero yung mga maling gawa, in-identify po ito, tinuro na po ito sa atin sa Amana Bible Study. Sa lahat ng mga umaten sa Amana. Amen? Ano, hindi po ito bago sa atin. Amen? So, pinakilala ang sin, ang transgression, at ang iniquity. May pagkakaiba-iba, pero to God be the glory. Sa sin, sa transgression, sa iniquity, iniligtas tayo, no po, ng Panginoon. Amen? So, sin, ano ba yung sin? Ano ba yung kasalanan? Para sa maikli na description, ano po? Sin means missing the mark. Tayo hindi nakakaabot sa standard ng Diyos, sa mark ng Panginoon. Tama po ba? Amen? And ito yung kasalanan na masasabi natin. Ano po? Ano ba yung, for example, remember the holy Sabbath day. But we are missing the mark. Tama po ba? Yung absent mo, yung absences natin, wrongdoing ba yon? Walang makakapagsalita. Amen? Amen yun. Bakit? Kasi sin yun. Sinabi ni Lord, do not miss attending the fellowship. Tama po ba? Do not miss, no po? To remember the Sabbath day. Pero tayo, kasi po may overtime, binili po ako, blah, blah. Anong reasons natin? May sakit ako, ano po? Whatever the reasons is. Amen? Kahit yung tawag dito, magaan na reason, ginamit na. Tama, dami kong labada. Kahiya-hiya sa harapan ng Panginoong sabihin natin, ano po, na ipagpapalit mo siya sa labada. Paano kaya kung di ka na binigyan ni Lord ng pambili ng damit para wala ka ng labhan? Kasi ginagamit daw natin yan.
So this is missing the mark. Ang mag-pray, missing the mark ba to pag hindi natin ginawa? Amen. Ang maglingkod, last week, ang dami nating naitalaga. No po? Sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid ko, this is not a play. This is serious in the sight of the Lord. So kapag nahawak nyo yan, hindi yan sa titulo lamang. Amen? Leviticus chapter 9 yung tinapik natin sa Amana Bible Study last week. Si Aaron sa Leviticus 8, kinonsecrate sa Leviticus 9. Anong ginawa ni Aaron? Nag-umpisa ng ministeryo. So may hahanapin ang Panginoon. Tama po ba? Yes. Number 2, transgression. Ano yung transgression? Ano pinagkaiba ng transgression sa sin? Amen? Ang transgression, this is about rebellion. Sabi ni Lord, halimbawa, ito yung pinakamagandang illustration na nakita ko, no po? Diyan sa bakod, may nakasulat. Ano? O sige, sabihin mo na lang, bawal magtapon ng basura. Amen, ano po? Dala-dala mo yung basura mo, wala naman nakakita. Nakita mo na, bawal magtapon, tinapon mo pa doon. This is not missing the mark, but this is what? This is rebellion. Amen? Bawal umakyat ng bakod. Lalo na sa mga, alam niyo po yung sa North Cemetery. Pagka araw ng, ano yung tawag din yung mga patay? Undas, no? Bawal, tumawid ng bakod. Ayan, ano po. Makita mo na kung nagmamadali yung mga tao, tawid ng bakod. Thou shall not steal. Ayan, sabi ni Lord. Para naman to sa iyo, Panginoon. Ikaw may-ari ng lahat ng bond paper, no po, sa mundo. Tama ba? Kaya Lord, gagamitin ko yung bond paper ng eskwelahang ito dahil ikaw ang may-ari. Tama ba? Sometimes ganun tayo, mag-isip-isip tayo, baka akala lang natin, tinuturuan tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Lord, abay, pumasok ka sa makipot na pintuan. Amen? Thou shall not, covet thy neighbor's wife. Chat dito, chat. Hanggang saan na napunta yung kachat-chat? Tapos sasabihin pag bandang huli, biglaan ang pangyayari. Anong biglaan? Ang sabi ng salita ng Diyos, no? Walang biglaan. Ipinaglilihi ang kasalanan. Amen? Kaya mapagbantay tayo. Amen, po? So, iniquity. Anong iniquity naman? This is moral corruption. No? Dito pumapasok, no po, yung mga adultery, fornication, pagmumura, amen, po? Slander. So, nakita natin. But Jesus is so, so, so good to all of us. God the Father loves us so much. Si David, alam niya, Lord, forgive my sins. Blot my transgressions. Cleanse me from my iniquity. Ito yung prayer ni David. Amen? No po? Alam po ba natin yun? Basahin yung Psalms. No po? Makikita nyo doon kung paano sincero. Sabi nga po, if you sing a song, it means you praise the Lord 2 times. O katumbas ng pananalangin ng 2 beses ang pag-aalay sa Kanya ng papuri. Amen? So dapat naintindihan nyo ng lahat ng mga nasa Psalms ministry. Amen po ba? So do we get the point? And do we understand what Jesus did for us? So if this is the way, di ba we are cleansed? Alam mo yung cleanse? Alam mo yung malinis?
Di ba pag malinis ang damit mo, ingat na ingat ka? Tama po ba? Na hindi ka marumihan? Minsan nga may nakita ko yung talagang, yung po bang, anong tawag dito, yung delikadesa, yung madelikado sa kanyang pananamit, sa kanyang, oo. Hindi po yan basta-basta pupunta doon sa basurahan ng yung pa rin ng damit. Tama po ba? Magpapalit yan. Kasi, bakit ka nagpalit pa ng damit? Tatapon mo lang naman. Hindi kasi madudumihan ako doon eh. O kaya papasok sa kitchen, for example, no? Kasi mangangamoy ako. Tama po ba? Amen? So tayo nilinis ni Lord sa sin, sa transgression, sa iniquity. Hindi para magdumi ulit. Kundi para alin? Lumakad, nang lumakad. Saan? Sa nais ng Panginoon. Kaya sabi niya, ano po? Therefore, produce fruit worthy of repentance. Amen? So repentance is a change of mind that results in a change of heart, direction, and behavior toward God. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2. Anong sabi doon? Do not conform in the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind so that you will know what is perfect, pleasing, good, perfect, and pleasing will of God. Amen, no? So unless na magkakaroon pala tayo ng pag-iiba ng pag-iisip. Sino yung mag-iiba ng pag-iisip? Ikaw magdedesisyon nun. Tama po ba? Hindi babaguhin ni Lord ang isip mo. Hindi niya hahawakan ang will mo. Maglalatag siya sa iyo ng mga bagay. O ito anak, ang ayaw ko. Ikaw ang magdedesisyon. Ako ang magdedesisyon. Amen? Amen. Ano po? Sabi siya, ano po, magbabago ng pag-iisip. Para alin? Para matransform. Sino magtatransform ngayon? Si Lord. Sabi niya dyan, ano po, pagka nagbago ka ng pag-iisip, pupunta ka, ang resulta nito, a change of heart. Aayawan mo yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Sino dito yung palamura dati, tapos pag nakakarinig na ng pagmumura, yung tenga niya parang, ang init. Ako lang. Praise God, no? Magtataka ka, hindi naman ako dati, pero bakit ngayon parang, sakit naman sa tenga ng kausap na ito. No? Di po ba? Ayaw mo na siyang kausapin, no? Tuwing mura na lang niya, kagat ka ng dila. Kaya ngayon, masakit talaga yung dila ako palagi. Kasi hindi ko talaga maiwasan. Nakausapin yung lagi kong kausap ngayon. Amen, ano po? Amen? So ano pa? Change of direction. Yung ba dati kapag parang okay lang naman sa akin mapadaan dito sa sa party, sa disco. Pero bakit ngayon parang ayaw ka na? Sino dito yung ganon? Taas ang kamay. Wala! Wala talagang tunay na nag-repent. Diba? Ang killjoy mo naman, sasabihin ng mga kasama mo sa work, minsan lang naman. Paano pala kung yung minsan na yung bigla kang abutan, ano po? Ako. Amen? So I hope maintindihan natin, no? And repentance, what is the meaning of repentance? This is not merely an emotion or a one-time act, but a continuing attitude of humility, obedience, and dependence on God. Alam mo, yung pagiging malumanay magsalita, hindi pruweba na ikaw ay mapagpakumbaba. Si Lord tumitingin sa puso. Amen? Ang dami kasi ngayon parang napakabait. Pero hindi mo akalain na ganun pala. Amen?
So talagang si Lord napakahalaga ng pagpapakumbaba. Ito po yung tunay na nagre-repent. Hindi yung iiyak lang, no? Hindi yung iiyak lang. This is not just an emotion. It surpasses emotion. Kapag na-realize natin na talagang pinatawad ako, niyakap ako ng Panginoon sa aking karumihan, maiiyak ka naman talaga. Pero hindi ito ganoon lang. It surpasses emotion. Naintindihan po natin? No? So ano pa yung pag-depend natin talaga totally sa Panginoon? Ito po ang repentance. And in Christian life, repentance and faith is inseparable. Katulad ng binanggit natin, Matthew 4:17, ano po? Sabi ni Lord Jesus, repent and believe, for the kingdom of God is at hand. Amen? So kung hindi pala kailangan ang repentance, bakit ituturo mismo ng ating tagapagligtas ang mga bagay na ito? So napakahalagang maunawaan. Amen po ba? Yes. Now, we will go to genuine repentance. Gusto ko pong maintindihan ng bawat isa sa atin. Maaaring akala natin nag-repent tayo, pero pag natatagpuan pa rin natin yung sarili natin sa same scenario na atin pong inihingi na ng tawad sa Diyos, ibig sabihin, sino ang iyong tawag dito, pinagsisinungalingan? Si Lord o ang sarili mo? Sarili mo. Tama po ba? Sarili natin. Amen? Hayag kay Lord lahat ng bagay. Wala pong maitatago sa Kanya. Tama po ba? Amen. So dito tayo, genuine repentance. Una, F. Ano po? Pakiayos na. Diyan ba ayos? O parehas lang? Playball po yan eh. Pakiayos kasi hindi po maganda. Amen, ano po? So fervent prayer, sa tunay na nagre-repent, ano po? Sa tunay na nagre-repent, mayroon pong nangyayari. Andiyan na, ibabaguhin mo lang anak ang ano. Fervent prayer, ano po, sorry for the disturbance, no? Kasi amen, ano po, anyway. Alam niyo po kung dati, hindi po napakahalaga sa tunay, sa mga tao, ano po, yung laging kausap si Lord. Ang unang-unang mapapansin mo, sa tunay na nagrepent, no po, laging naghahanap ng oras para kausapin ng Panginoon. Whatever business na mayroon siya. Naalala ko lang ang tatay ko, no po, nakita ko na naman kasi sa post ko, yung na-post ko before, no, na pakibago na po lahat para mamaya tuloy-tuloy na po tayo. Amen. Meron po kasi tayong pinost si Papa, sabi niya, anak, sabi niya, whatever busy, sabi niya, kung gaano ka man ka busy, always look time for Jesus, no? Lagi daw nating hanapin, sabi ng tatay ko sa akin. Yun po yung iniwan ng tatay ko, father ko, nung makakilala na siya sa Panginoon. Kasi dati hindi na nakakilala pa sa Panginoon ng tatay ko. Oh, nako. Maipihilera siya, no po, sa alin? Babaero. Ano po? Nako, dami kong kapatid. Alam niyo po ba yun? Amen. Pero nung nakakilala sa Panginoon ng tatay ko, no po, talagang 180 degrees. No po, na talagang tumalikod siya sa kasalanan. Amen? Kaya pagka inahawit niya yung kay buti-buti mo, Panginoon, umiiyak yun. Pero tayo, no? Parang wala lang, kay buti-buti mo, Panginoon, kasi hindi natin naintindihan.
Hindi natin nauunawaan kung gaano kalalim yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Pero pag naintindihan po ba natin yun, no? Di natin sasabihin na OA eh. Kung sinasabihan natin yung mga umiyak na yun, OA naman ito, kakanta lang tapos iyak pa. Di nyo naintindihan, di nyo nalalaman. Napakahalaga sa Diyos. No po? Nung pinagbubuhatan ng luha na iyon. Amen po ba? Amen, ano po? So fervent prayer, ito yung unang-unang makikita mo sa tunay na nagre-repent sa Diyos. Naghahanap ng oras para kausapin si Lord. Naghahanap ng oras, ano po, para alin? Para humingi ng guidance sa Panginoon. Lord, ayoko nang magkamali, Panginoon. Samahan mo ako, i-guide mo ako. Amen? Kung dati ano po, gawa tayo dito, gawa doon, wala nang seek kay Lord. Hindi na magtatanong kay Lord. Amen? Pero sa tunay na talaga, ano po, na nagre-repent. Amen? A fervent prayer, a serious prayer. Amen, ano po? Wala pa. Parang gusto ko nang pumunta doon. Ako na lang mag-ayos. Amen, ano po? So, genuine repentance. So, fervent prayer. Number 1, sabi doon, Proverbs chapter 15, verse 29. May mga Bible kayo, pakibasa din po, ano po, ang sabi po dyan, ano po, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. Amen? Malayo si Lord sa lahat ng mga gumagawa ng kabalakyutan. Pero nakikinig ang Diyos sa lahat ng mga gumagawa ng mabuti o may takot sa Kanya. Amen, no po? Nakikinig daw si Lord. Sa James chapter 5 verse 16, anong sabi doon? The prayer of a righteous man prevaileth much. Amen. Sa lahat ng mga tunay na nananampalataya sa Diyos, alam niyo po ba, napakahalaga ng panalangin mo. Amen. Sana tuwing lalapit tayo sa Panginoon, nauunawaan natin ang mga bagay na to. Lord, pag ba ako nananalangin hanggang dyan lang sa kisame, no po, nakakarating? O lagpas-lagpasan hanggang doon, Lord, sa trono mo ng awa at habag? Minsan ganun tayo, no? Di natin naiintindihan. Lalapit ako sa Panginoon kasi may kailangan ako. No? Sino dito yung lumalapit? Alam mo, mula nung maunawaan ko na ang prayer, the highest form of prayer is giving thanks to God. And not only, no po, to ask petitions. Mas masarap pala, no? Yung bang pakiramdam mo talagang napapangiti mo si Lord tuwing ikaw ay mananalangin. No? Napakasarap po. Subukan niyo po yun. Huwag po tayo yung parang lapitan lang natin si Lord kasi parang pensyonado tayo. Sabi mo, Lord, lilikha mo kami, tungkulin mo kami kalingain. Sabi yan sa Isaiah. Kaya ito, Lord, ang kailangan ko. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Lord, bigay mo yan sa akin, ha? I expect. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Sino ang ganitong manalangin? Ay, hindi ko sinasabing mali. Pero can you please level up your prayers? Amen. Can we please level up our prayers? Amen, ano po? Lord, salamat kasi manggagamot kita. Lord, pinadadaan mo ako sa mga pagsubok na to, pero salamat, Panginoon, sapagkat manggagamot kita. And I want to use this moment to thank my God and my Savior, my Lord, and indeed my healer. Maliit na po yung bukol ko dito, kung napapansin ninyo. From 18 millimeters na, Pastora, to 13 millimeters. And it is because of prayer. Lord, thank you. You are my healer. Thank you, Lord. You are my healer. Pinakilala mo sa akin, Panginoon, na ikaw ang aking manggagamot. Tama?
Sa aking spiritual, kaya mo rin pagalingin ang physical na ito. Pero wala bang ginawa ang inyong lingkod? Dumaan ako sa matinding disiplina sa sarili. Because I know, my God, I cannot mock. Panginoon, pagalingin mo ako, pero kain dito, kain doon ng mga bawal, ano po. Mahilig ako sa kanin before, pero ilang beses na lang ako kumakain ng kanin ngayon sa loob ng isang linggo. Why? Because I discipline myself. Because I know God wants to teach me something. Nagpaturo ang inyong lingkod, nagpaturo ang inyong lingkod. And I hope naintindihan natin yun. Amen? Next is Isaiah 59 verse 2. Ano sabi doon? Ang sala ninyo ang nagiging dahilan kung bakit? Yes, ano po? Kung bakit hindi naririnig ng Diyos ang ating panalangin. So fervent prayer. Sa tunay na nagre-repent, naiintindihan po ito, ano po? Letter R, return to God. Ano ibig sabihin ng return to God? 180 degrees, return to God. Amen, ano po? Tayo po ay iniligtas ng Diyos. Tama ba? Joel chapter 2, verses 12 to 13. Sige nga po. Sino ang makakakita? If you want to read aloud, please. Hanggang A lang ha, 13A. Sige. Ngayon man, sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Magayuno kayo, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos-puso at hindi pakitang tao lamang. Amen. Ano po? So maliwanag yan. Pwede pa lang kunyari magsisi. Pwede pa lang pakitang tao lang ang pagsisisi. Amen? Not only your garments, no po, kundi yung puso talagang magbalik loob sa Diyos. Amen po ba? Hello? Sometimes we are, especially no po, sa may mga ministry, no? Bantayan natin ang ating mga sarili. Kasi ang sabi doon, ano po, hindi lahat tatawaging guro, sapagkat ang guro, ano po, siya po yung mas may pinakamabigat, ano po, na pag-judge. We are not perfect. Tama po ba? Lahat tayo, we miss the mark. Sabi po yan ng Panginoon. Pero iba kasi yung alam mo na nagmi-miss mo ang mark, tapos imini-miss mo pa rin. Amen? So sabi ng Panginoon, return to God, not only your garments. Huwag pakitang tao. Huwag parang banal-banalan, pero hindi naman pala. Magpakaseryoso tayo. No po, sa alin? Sa pagpapalinis sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Pangalawa, 1 Corinthians chapter 10 verse 23. Anong sabi diyan? Everything is permissible, but not everything is beneficial. Everything is permissible, but not everything is constructive. So, anong ibig sabihin nun? Sabi doon, return daw tayo sa Diyos. No? So, ano man daw yung mga bagay, alam niyo po, pagka tayo ay bumalik sa Panginoon, marami pong hurdles. Marami tayong kalaban eh. Alam niyo po ba, living in the faith, ang una-una nating kalaban, sarili natin. Amen? Naniniwala po kayo doon? Amen. Amen. Ano po? Kasi walang magagawa si Satanas. Kung tayo mismo, tama ang pag-iisip. Amen. Amen. So sabi po dyan, ano po, so ano man mga detour, ano man yung mga nakalagay na hurdles, ano po, alagpasan mo lang, huwag ka nang huminto. Do we get the point? Sabi doon everything is permissible. Oo. Lalakad ka, papunta sa Panginoon. Mayroon ka nakita, dati mong barkada. Sabi nung kabarkada mo,
Uy, pare, tagal natin hindi nagkita. Halika, umupo ka muna dito. Nagtatagayan sila doon, ano po. Tapos kilala mo yung barkada mong yung palamura. Wala nang pinagmalaki, kundi yung kanyang mga cheeks. Hindi pa naging fried chicken. Kung ano-ano yung mga pinagmamalaki niyang mga hindi naman dapat nang ipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Amen? Hihinto ka pa ba doon? Oh, meron ka pang reason? Hindi. Hahayuan ko siya. Sa harapan ng mga nagiinuman na beer, hahayuan ko siya. Do you think you are not mocking God? Ang sabi ng Panginoon, huwag kang makikiupo. Tama po ba? Psalms chapter 1. Verse 1. Kauna-unahan niya sinabi. Di ba? Do not sit on the seat of mockers. Tapos ang rason mo, hahayuan ko. Ay, si Lord na nagturo. Missing the mark? Yes. Napahama ka? Yes. Lord, ang ganda naman, Panginoon, ang aking intensyon. Maghayo sa kanila. Bakit ako napahamak, Panginoon? Hindi ka nakinig sa Kanya. O, sisisihin na naman si Lord. Tama, mali. Huwag ka na magtaka kasi ganyan ang kasalanan. Si Adan nga, tsaka si Eva eh. Nagmamahalan. Tama ba? Pero nung kinaharap na ni Lord, sinisi na ni Adan si Eva. Eh si Eva naman, aminado, sinisi yung ahas. Tama ba? So let us be aware of this. Amen? So ano pa? Return to God. Naintindihan, return to God. Ano po? Letter U. Undefiled life. Ano yung undefiled life? Ayaw na maruming buhay. Sino ditong ayaw ng maruming buhay? Taas ang kamay. To God be the glory. Amen? Totoo po yan. Ayaw niyo ng maduming buhay, edi huwag kayong magpapasok ng marumi sa inyong buhay. Tama po ba? Leviticus chapter 19 verse 2, Be holy for I am holy, sabi ng Panginoon. Alam natin, holy si God. Inutusan niya tayo magpakabanal kayo. May gagawin ka? Wala. Pero ang iba no, nagtataka talaga ako. Niloob kasi ng Diyos. Niloob kasi ng Diyos na ganyan. Niloob ng Diyos? Mari. Kasi sabi ni Lord ang titikas ng ulo nyo. Sige, bibigay ko na sa iyo kung ano ang gusto mo. Pero hindi para lumangoy ka sa kasalanan, kundi para matutunan natin na magsisi sa kasalanan. Naintindihan? Hello? Niloob ito ng Panginoon. No? Kaya maging aware ka, bakit kaya niloob ito ng Diyos sa akin? Kasi matigas ang ulo mo, kaya niloob ni Lord sa'yo. Kasi sa pamamagitan niyang dapat matuto ka. Hindi sana luluobin ng Panginoon kung nakinig ka na sa Kanya. Pero gusto mo, you will learn the hard way. Tama? Oh. Sometimes ganun no? Pag hindi pa mapapahamak, ay, sige pa, di na ako nakikita ni Pastora, okay lang yan. Si Lord po yung ating dapat katakutan. Amen? Alam nyo, yung preaching ngayon talagang sermon. Amen, no po? For 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Ano pong sabi? 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Bakit mo ipupurso ang holiness? Kasi takot ka sa Diyos. Naget po natin, may banal tayong pagkatakot sa Diyos. Amen. And 1 Corinthians 15:33. Kung ayaw mong marumihan, piliin mo ang pakikisamahan mo.
For the Lord says bad company corrupts good character. Gusto ko nang matanggal tong pagmumura na to. Pero lagi mo namang kasama nagmumura, no? Pwera lang sa akin kasi talagang kasama ko sa lab eh. Hindi ko maiwasan hindi ka usapin. Amen, ano po? Pero alam nyo ba, ang sakit talaga ng dila ko araw-araw yan. Dahil tuwing mura niya, talagang kakagating ko naman dila ko. Dahil ayoko mahawakan. Because I am there before. Amen? So 1 Corinthians 15:33, napakahalaga po niyan, mapagbantay tayo sa ating mga pinakikisamahan. Pwede kang tumulong, pero ilimit mo. Naget po natin, doon sa point na hindi ka niya mai-impluwensyahan, kundi ikaw yung makaka-impluwensya sa kanya. We are called not to be influenced by the world, we are called to influence the world. Amen? No po? So 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Sabi po ng 1 Thessalonians 5 verse 22, yes, abstain from every form of evil. Ayan, sabi niya diyan ha. Sabi na po yan ni Paul sa atin. Sabi na yan ang salita ng Diyos. Anong ibig sabihin ng abstain? Ibig sabihin, talagang eradicate mo sa sarili mo, no? Ang lahat ng uri ng kasamaan. No po? So, dapat wala. Sabi nga ng Ephesians, chapter 4. Do not give the devil an inch. Huwag mong hayaan na lumapit man lang siya sa'yo. Ano ba yung inch? Di ba ganyan lang tama po? Di ba? O huwag kang madikit man lang sa kanya ng ganyan, ha? Kasi ibig sabihin, malapit na yun, no? Do not give the devil an inch. Amen. So, are we there, no po, in genuine repentance? Nakikita ba sa atin ito? Ayaw ba talaga natin na marumihan? Hello? Parang ako lang kakausap sa sarili ko. Amen? So, undefiled life. No po? Kung ayaw mong marumihan, huwag mong hayaan na papasukin ang bagay na marumi. Amen. Next ay, imitate Christ Jesus. Ayan. Sige po, pakibago po yan. Kasi matatakpan po yung susunod na. Imitate Christ Jesus. Ano po? Ano ibig sabihin? Litan mo na lang. Pastora, yung phone. So, ano ibig sabihin ng imitate Christ Jesus? Ang sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Gayahin ninyo ako kung paano katulad na ginagaya ko ang ating Panginoong Hesukristo. Ano ang meron sa Panginoong Hesukristo na dapat gayahin? Christ-like. Ito, alam niyo po ba bakit gusto ng Diyos Ama na tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang sariling Panginoon tagapagligtas? Kasi gusto niyang maging katulad tayo ng kanyang anak. And pursuing holiness, is what? Walking to be Christ-like. Naunawan po natin yon. Nag-ayuno ba ang Panginoon? Amen. Nagbigay ba ng tithes ang Panginoon? Amen. Nagbasa ba ng Bible ang Panginoon? Amen. Wala pang Bible noon. Yeah. No. May mga scrolls no, pero wala pang Bible no. Amen. Naglingkod ba ang Panginoong Jesus sa Diyos, Ama? Amen. Tanong natin ngayon sarili natin. Naglilingkod ba ako kay Lord? Amen. Praise God. Nagbibigay ba ako ng tithes? Amen. Nabubuhay ba ako ng may kabanalan? Amen. Hindi ba ako nagmumura? Amen. Tatanungin ko rin sarili ko. This is how I can say na yung sinasabi ng Bible.
Watch. No? Sabi ni Lord, wake up! Arise. So, John chapter 9 verse 4. Ano nakasulat sa John chapter 9 verse 4? Nakalimutan ko. Sabi po dyan, yes, I must work the work of Him who sent me while it is day, for the night is coming that no one can work. Siguro si Papa kaya siya umiiyak. Kasi na-realize niya. Kasi nakakilala ang tatay ko, almost 50 years old na siya. Siguro na-realize niya na napakatagal ng panahon bago ko binigay ang aking sarili, no? Na maglingkod sa Diyos. Na ginamit ko bawat minutong ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Mocking Him. No? How about us? Si Lord Jesus, sabi dyan, imitate Christ Jesus, no? Si Lord Jesus, praise God, alam niyang gamitin yung oras. Alam niyang gamitin kung ano yung may benepisyo sa kingdom ni Lord. Hindi lahat ng opportunities kinukuha for self-gain. But He knows how to use the day while it is day. Na lahat tayo mamamatay. Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam kung pagdating ng panahon. Tingnan mo si Pastor Danny. Alam niyo bang napakadami niyang pangarap? Pag uwi ko, Pastora, lilingkod ako sa Panginoon. Sa Cavite, magsusubot ako. But we don't know really. Pastor Rene, Pastora, bili ka dun sa Laguna ng lupa. Magtatayo tayo doon ng PJWM. Pero nauna na siya sa Panginoon. We do not know which one of us. Baka ngayon nakikita natin malakas, pero bukas. You get the point? So while it is day, work for the Lord. Tama? John 4:34. Ano sabi doon? For my food is to do the will of my Father in heaven. Anong kinabubusogan mo? No? Tanungin natin sarili natin, ano ba talaga yung kinabubusogan ko? Ano ba talaga yung nakakasatisfy sa akin? Sana yung hanapin natin nakasasatisfy sa atin, ano po, yung mga bagay na pang-eternal. We can be satisfied, no? Parang kahapon lang, ang sarap ng ulam ko, na-satisfy yung aking flesh. But let us always seek the food that Jesus Himself is seeking. What? To do the will of God the Father in heaven. Amen! And John 17:4, lahat tayo dadating doon sa kahuli-hulihan nating hininga. Pero masasabi kaya natin to sa Panginoon, Lord, I have glorified you on earth. I have finished the work that you have told me to do. And letter T, thankful heart. Ano nga yung F? R. U. I. T. Thankful heart. Napakahalaga po nito. Marami sa panahong ito, wala nang utang na loob.
Tama? Totoo po yan. Wala tayong pinagkaiba sa mga Israelita before. No? Ano yung mga Israelites before? Iniligtas ng Panginoon, walang ginawa sa Panginoon kundi mag-murmur. Ganon din ang mga bawat isa sa atin. Ano po? So 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ano pong sabi doon? Give thanks in all circumstances, for this is the will of your Father in heaven. Amen? Alam niyo sa tunay na talagang nagre-repent sa Panginoon, naiintindihan po ito eh. No? Di ba kayo nagtataka, bakit naibigay ni Mary Magdalene yung pagkamahal-mahal na pabango para lang ibuhos sa paa ng Panginoong Hesukristo? Hindi ito magagawa para lang magbigay ng hypocrisy. Kasi unang-una, hindi mayaman si Mary Magdalene. Binibenta nga niya yung katawan niya para masustain. Di po ba? Yung kanyang pang-araw-araw. Pero nung may nagmahal sa kanya, nung niyakap siya ng Panginoong Hesukristo, nung nakita niya na may kabuluhan pala yung buhay niya. Amen? Anong ginawa niya? Yung pinakamahal, yung pinaka-best. And even his dignity. No po? Talagang binigay niya to sa Panginoong Hesukristo. Pero tayo, lagi tayong, oops, Lord, banda, dito lang. Ito lang ang kaya ko. Ito lang. Po. Hindi natin naunawaan. Kapag naglalagay tayo ng wall sa Panginoong Hesukristo, hindi natin nauunawaan ang lalim ng pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Colossians 3:17 and 23. If you work for the Lord and not for men. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. If you drink, eat, no po, or do something, do it for the Lord. Ito yung may mapagpasalamat na puso. Haharap sa pagkain, salamat Panginoon, praise God. May pagkain ako. Panginoon, ba ito? Lagi na lang. Hindi magpe-pray pag hindi masarap pagkain. Pero kakainin naman. Amen. The word of the Lord is not just for us to learn. This is for our own application. Seryoso ang pagiging mananampalataya ni Kristo. Iba-iba man tayo ng tawag, pero hindi tayo tinawag para gumawa ng kasalanan. Amen? So sana nawa lahat ng mga gumagawa pa ng hindi maganda sa Panginoon. This is the very word of the Lord. Huwag nyo nang dagdagan ang mga bagay na gusto ninyong i-delete pagdating ng takdang panahon. Because one day, haharap tayo kay Lord. Alam mo yung mga nasa deathbed? Sinong mga nurses dito, di ba? Nakikita ninyo kung paano, no? Yung huling hininga. No? Dadating tayong lahat doon. Tama? Ngayon pa lang, nare-realize natin yung mga bagay na tinanong natin kanina. Kung sana nakilala ko na ang Panginoon, katulad ni Mary Magdalene, sana hindi na ako nagpapalit-palit pa ng asawa. Yung babaeng Samaritana, kung nalaman ko lang na may nagmamahal sa aking Diyos, hindi na sana ako nagpapalit-palit ng asawa, hindi na sana ako lumubog sa kahihiyan. Tama ba? Nahihiya yung babaeng Samaritana kaya tanghaling tapat siya, lumiigib. Nga po, ng tubig. Dahil hindi niya maharap yung mga tao.
Kung sana, Lord, nilagay ko lang yung dependence ko sa'yo. Tama? Hindi ba yung parang ang yabang-yabang ko, Panginoon, na parang kaya lagi kitang ipagtanggol? Sana hindi kita na-betray. Siguro ito yung sinasabi ni Peter. Tama? And all of us, tumayo tayo sa lugar nila. Huwag tayong maging katulad ni Judas. Huwag tayong maging katulad ni Judas. Amen! Amen. Ano si Judas? Judas Iscariote, ha? Akala natin nagsisi. This is the difference between remorse and true repentance, and genuine repentance. We must, lalagpas dapat natin yung ating repentance sa remorse lang. Because remorse is just an emotion. Alam mo na nagkamali. Alam mo, mali itong ginawa ko. Pero wala siyang change of mind. Huminto siya sa realization nagkamali siya. But he never depended on God. Amen? And may lahat ng mga pinagdaanan natin sa buhay, mga kapatid ko, magdala sana sa atin na maunawaan ang lalim ng habag at awa ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Mapagod ka man sa ministry, hindi ka aayaw. Why? Yung pinaghuhugutan kasi natin, yung biyaya ng Diyos, naintindihan kasi natin yung true repentance. Amen? Naintindihan natin, pinatawad ako ng Diyos sa napakalaki kong kasalanan. Sa kinahihiya kong part ng aking buhay. Ako pwede lang i-delete ko na. Pero pasalamat talaga ako sa Panginoon kasi during those moments of my life, praise God, no? May Diyos na nagpakilala sa akin. Tinanggap ako. Amen? Kuya Ray, napakabuti sa atin ng Panginoon. Kuya Archie. Every one of us. Lahat tayo. Amen. So I hope kinausap talaga tayo ni Lord. Luke 7, verse 47. Ang taong nakauunawa na pinatawad siya sa napakalaking kasalanan, ang siyang magmamahal sa Diyos ng napakalaki. Amen? Sabi niya yan dyan. Bakit naibigay ni Mary yung ganong babango? Kasi naintindihan niya. Napakalaki ng kanyang kasalanan. At napakalaki rin ang pagmamahal na dapat niyang ipakita sa Panginoon. Amen. So a thankful heart, no po? Ito po ay nagbubuhat sa pagkaunawa ng tunay na ginawa sa atin ng ating Panginoon. So this is the genuine repentance, no po? So fruit, fervent prayer, return to God, undefiled life, imitate Christ Jesus, and thankful heart. Can we please stand up? Now let us realize